Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga ang usapin sa mundo ng social media. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng imbestigasyon, formal ng pinirmahan ng hukuman ang warrant of arrest laban kina Kuting at Lisa Tanas. Ang dalawa ay sinasabing nahaharap sa seryosong kaso na umano'y kaugnay sa mga irregularidad na nagdulot ng malaking kontrobersya sa publiko. Ayon sa ulat, ang warrant of arrest ay inilabas ngayong araw matapos mapatunayan ang sapat na ebidensyang mag-uugnay sa kanila sa mga illegal na gawain. Ang mga otoridad ay agad na magsasagawa ng operasyon upang maaresto ang dalawa. Ayon sa isang tagapagsalita ng korte, ang batas ay paiiralin ng pantay-pantay at walang kinikilingan. Sa panig naman ng mga akusado, sinabi ng kanilang kampo na magsusumiti sila ng mosyon upang baliktarin ang desisyon. Giit nila na walang matibay na ebidensyang magpapatunay ng kanilang kasalanan, subalit nanindigan ang prosecution na matibay ang kanilang mga hawak na ebidensya at handa nilang edepensa ito sa korte. Ang balitang ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ang mga kritiko ng dalawa ay nagpahayag ng kasiyahan at naniniwalang magtatagumpay na ang hustisya. Samantala, ang mga taga-suporta naman ni Kuting at Lisa Tanas ay nagsagawa ng mga kilos protesta upang ipakita ang kanilang pagtutol. Ayon sa mga eksperto, magiging mahigpit ang laban sa korte, lalo na't may mga implikasyon ng politika ang kaso. Ang tanong ng marami ngayon ay kung ano ang magiging kahinatnan ng usaping ito at kung paano ito mababago ang pananaw ng publiko sa sistema ng hustisya. Ang mga susunod na araw ay tiyak na magiging puno ng aksyon at sorpresa habang inaasahan ang pagsisimula ng pagdinig sa kaso. Patuloy na tutukan ng publiko ang isyu habang hinihintay ang formal na pag-aresto kina Kuting at Lisa Tanas. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang Pilipino, mga adik at mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kapan ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, na purol ang Pilipino. Wag na wag iboto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipino. Yay! Mga palangga, talagang nabudol ang Pilipino. So, tuloy-tuloy ang ating mga eksenang kaganapan. Ayan, nakikita nyo na yung aking alindog. Kumusta ang aking mga palanggang maalindogan? Okay, hindi na tayo podcast kasi for sure namimiss na yung ating polvoronic look. This is the polvoronic look, inspired by the Bangag President by Marcos Jr. Ukiduk. Si November 10, si Zara Lina, si Tia Maring, si Domingo. Okay, Domingo Jr., how are you? Ay, nako. Yeah, ano na nga ba ang pag-uusapan na naman natin, kadyotahan? Zian Lu, alright. So ngayon, nagbida-bidahan si Bangag Jr., kung saan ay, just give me 1 second, baka mawala tayo. 1 second lang mga palangga, babalik din ako. Teka, wait lang.
Si Marky Mel, tawa ng tawa. So, mga kababayan, recently, kahapon dyan nagbidabidahan si Bangag na namigay ng isda na nahuli, okay, na tunitunilada sa dyan, sa port. Ngayon, ano ba ang totoong kwento? Tignan muna natin ang kadyutahan ng inyong presidenteng Bangag. Okay? Nagbidabidahan, nag-alpot-alpututan, tanawon taabi ang kadyutahan ni Bangag. Okay. Siyempre, bida, di ba? Ang hirap talaga na. Nagasulod na sa akon nga ilong. Sige lang, baka may epekto, long-term effect. Okay, pero sa totoo lang, okay, tingnan natin. Kahapon, this was 15 hours ago, nagbidabidahan si Bangag na namigay ng isdang tonelada. Pakinggan muna natin ang kanyang kadyutahan. Itong nahuli. Alam niyo po, ang pinanggalingan nito ay Bulol. Nagpasok na illegal nitong mga isda na ito. At alam niyo po, yung pinanggalingan nito, may nagpasok na illegal sa isdang ito. Hanapin natin mamaya kung sinong nagpasok. At bali smuggling, ini-smuggle na papasok ng Pilipinas. At mabuti naman ay nakita sa kaugnayan ng Department of Agriculture at saka ng ating customs ay nakita nila na hindi maganda, hindi kumpletong papeles, hindi kumpletong pagbayad. Kaya po kinumpis ka ng pamahalaan. Kaya ganun po ang aming ganun po nangyari. Ngunit nakita naman ninyo, naka-freezer pa ito. Ika namin napakasayang naman ito, katakot-takot na isda ito. Kasi ang daming pwedeng pakain. Marami tayong mapapakain. Bubulol na itong putang ng adik. Hoy, adik! Kaya didistribute po natin doon sa inyo, dito sa inyo, para Meron meron naman pantulong, para na kayong namalengke ng isda ngayong araw. Meron na kayong Tangin na. Buiset. Okay. Di ba bidabidahan? Okay. Bidabidahan si Marcos Jr. Ito, tignan natin niya. Yung kanyang statement, sayang naman, ano ba sinabi dito? May statement na lang. Teka lang. I-rewind natin. Oy, tika, ba't ganyan? Okay? Okay, tignan natin. Ano ang bida-bida? Okay. Siyempre, ang headline, parang akala mo, ang galing-galing ng presidente nyo. Suyop. O, tignan mo tignan mo kung gaano ka walang kwenta ang inyong mainstream media. Philippine Star. President Marcos has ordered the Bureau of Customs and the Department of Agriculture to step up efforts to enforce the Anti-Agricultural Smuggling Economic Sabotage Act following the seizure of 178.5 million worth of smuggled mackerel. Tapos sabi dito. Okay, tika. Alright. Tika ha. Tignan natin yung kadyutahan ng headline. Ito. Nangunguna si Pangulong Bongbong Bangag Marcos na ipinamamahagi o sa pamamahagi ng 2 kilo ng nakumpiskang mackerel sa 21,000 na pamilya sa barangay 649 Tondo, Manila. Ang mga isdang ito na nasabat mula sa 21 van ng smuggled mackerel, Okay, tignan niyo ang headline. Another headline. Okay, hi George, how are you? Okay, here. Okay, President Marcos Bangag Jr. leads distribution of 2 kilograms of confiscated frozen mackerel to 21,000 household in barangay. Pag tinitignan mo lang na, wow, namigay ng tig 2 kilogram na mackerel sa 21,000 na pamilya. Okay, 21,000 katao. Siyempre na nga naman, di ba? Pag tinignan mo lang yung angulo na yan, na namigay, parang ang bait-bait ni Bangag. There's another thing. Lahat, ABS-CBN.
President Marcos Jr. on Saturday led the distribution, pare-pareho. But ano ang missing? What is the missing link? The missing link, the pulboronic link. Okay? Ito si Bangag. Okay? We have to do this hanggat kailangan laging ganun. Alright? Para hindi yung makalimutan. Ano ang missing link sa balita? 'Di ba? Sino ang nagpasok ng pulburon tuloy? Yes. Sino ngayon ang nagpasok ng smuggled na mackerel? May nakita ba kayo doon mga hitad? Illegal na isda. There's no such thing as illegal. If nawala na. Si Rice Villarin, thank you palangga. Alright? Ngayon, ang question ko sa inyo, mga madlang faithful, okay, bida-bidahan na nagbigay ng isda, na bulol-bulol ba ang inyong bangag? 'Di ba? Ano ang nasa likod nito? Although sinabi niya doon, parang sinabi niya, ito ay pwede nang kainin, parang yung asungot niya doon, si Remulla sa likod. Ewan ko, isang Remulla, baka hindi na nga abuti ng Pasko yun eh. Baka hindi nga sila abutin, sana hindi sila abutin Pasko lahat. Ngayon, mga palaga, ano ang missing link na sinasabi natin? Na ano ba nila? Na ipakita ba nila yung sino ang smuggler? Nagsabi ba si Bangag? Nahulihin natin. Tutugisin natin ang smuggler. Di ba? Remember last year, sinasabi niya, ang mga smuggler, bilang na ang araw ninyo. Bilang na ang oras ninyo. Ano nangyari? Andyan pa rin si Michael Ma na special envoy to China na inappoint nila ng pasikreto na ni isang media ay walang nag-report o walang documentation. Hindi ba dapat dyan ang mga pagsasalita dyan, hindi yung bida-bidahan, bigay ng isda? Di ba dapat ay imbestigahan? The fact na hindi nila talaga imbestigahan yan, mga kababayan. Sino ang smuggler? Sino ang financer? Sino ang organizer ng mafyang ito? Saan may mga papeles yan? Sino yung transporter? Sino yung bibili na yan? Saan ang taong yan? O ang mga taong yan? Ang hina-highlight lang ng media para mabango si Bangag, galing-galing ni Pulboronic, nagbigay-bigay ng mga isdang tanga. Pumasok na yata sa bibig ko tong pulburo na to. So anyway, wag na kayong magpabudol muli, sabi ni Palangga. So ngayon, nawala Palangga. Ano ang drama nito? Wala man lang sabi na, lahat ng mga smuggler na mahuhuli, well, sinabi na dati, bilang na ang araw ninyo. Pero ngayon, may nasabi ba siya about sa paglabag nitong mga smugglers na ito? Well, sinabi niya na, anong act yun? Anti-sabotage chucho o smuggling act, or economic, what's that? Okay, economic sabotage law, chucho. Meron ba doon na ipinakita, sinabi ni Bangag, kayong mga smuggler, kayong mga buwaka ng ginimes ninyo. Diba? Sisiguraduhin natin na i-revoke ang mga permit nitong mga individual na ito. Iba-blacklist natin silang lahat, itapon natin sila sa bundok ng hibok-hibok, lahat ng kanilang mga business license, lahat ng kanilang illegal activities, aanuhin natin lahat. Iko-confiscate natin, hindi lang ng isda na nahuli natin, pero isda lang ba ang smuggling na ginagawa ngayon? Katulad yung nangyari dyan sa, Bugatti? Was it Bugatti? Nung binabidahan si Tulfo? Yung mga high-end, luxury cars. Ano pa? Lahat ng klase ng smuggling na business ng mafia ni Marcos Jr. Hindi ba dapat, yung mga warehouse na yan, napakadaling ulihin yan. Sino ang consignee niyan? Sino nakasulat na pangalan dyan? O sabi ni D.W. Lingayen, depleted uranium that was confiscated. Bakit hindi yun pinag-uusapan? Exactly. Yep. Pupulburo kasi si Marlik. Ayan. Anyway, tama ka, D.W. Lingayen. So, yun ba pinag-uusapan? Hindi ba to? Bakit hindi to pinag-uusapan sa mga Hudas Committee?
na kung saan ito ay economic sabotage. Itong uranium, ito ngayong isda, ngayon sino ang mga tao sa likod nito? 'Di ba? Dapat sasabihin ni Bangag Jr., paigtingin natin ang ating mga ang border patrol. Well, dito, no? Bureau of Customs, ang ating mga port area para hindi makapasok ang mga favorite kong pulburon. Pero syempre, hindi niya sasabihin yan. Dahil sila ang mafia. Pinablish ba nila ang pangalan ng tao kung sino? Yes, palangga, tawa-tawa ka ala. Pinablish ba nila kung sino-sino itong mga taong ito? Ang nasa likod, when I say tao, sino ang smuggler? Bakit ang mga pinupush lang niya ay yung pamimigay, yung anggulo ng ayuda or aid. Smuggled isda, ibibigay syempre nga naman, bida-bidahan. Kung ikaw taga slums of Tondo, syempre matuwa ka kasaway ka kaunon, bisan isa ka piraso ng isda, may hulog ng langit, 2 kilong isda, hulog ng smuggler pala, not langit. Hulog ng smuggler, matutuwa ka din, di ba? Pero dahil itong mga taong ito ay ginagamit, itong mga, parang ano na tawag ito, poverty porn, yung ginagawa ng ibang mga vloggers, parang, poverty, poverty board. Yes, Wills. Nakakasad. Wills bubble, nakakasad na nangyayari sa Pilipinas. Exactly. So ngayon, etong mga smuggled goods na ito, mga palangga, hindi talaga ito ina-address yung problema natin sa smuggling o sa mga smugglers. Bakit? Pinopolitika ito ni Bangag Jr. at ng kanyang mga mafia na nasa likod kasi si Bangag wala namang alam yan. Sumisingot-singot lang yan mga palangga everyday kung ano lang ang ihain sa kanya na mga script, yun lang ang kanyang babasahin. Yes. Sino-sino itong mga ito, ha? Rico? Alright. Ngayon, may media ba na nag-ulat, na nagsabi man lang, oh Mr. President, o nagtanong, sino ba itong mga smugglers na ito? Limited na. Hindi na pwede magtanong ang media para susugin kung sino itong mga smugglers na ito. Dahil unang-una, it's either nasupalpal sila ng bungangan na ng kwarta, lalo ngayong magpapasko, or takot sila, baka gurgurin sila. Ngayon, sino dapat ang ma-impeach? Si Sara Duterte o si Bangag Jr.? Dito sa ginagawa niyang pagtakip sa mga smugglers at pagpanggap na kunwari siya ay mabait, ibigay ang mga isda sa mga kaluluoy, sa slums of Tondo, di ba? Ito ang mayroong grounds of impeachment si Bangag. Betrayal of public trust, plunder, graft, kung ano-ano pang high crime, paulit-ulit na lang, smuggling sa high crime, economic sabotage yan, kidnapping, pulboronic, you know what I mean? So ngayon, ayaw nilang i-highlight yan. Ang smuggling ba? Ano lang yan? Cute-cute lang. Kriminal yan. Kaya dapat ilabas, pigain sa kipay ni Lisa Tanas at kay Bangag Jr. kung sino-sino ang mga kasabwat nilang smugglers. Ito dapat ang tinitignan ng mga legislatures. Ang tawag dyan, ito yung dapat yung ginagawa nilang legislative agenda. Ito dapat ang ginagawa ng WAD Committee ng mga in aid of legislation chuchubels. Para ang tawag dito, para imbestigahan ang mga involved sa smuggling, para makagawa ng batas, para sa kakapakanan ng taong bayan, chuchu-chuchu. Pero wala. Ano ginagawa? Ginagamit ngayon ni Bangag yung mga mahihirap sa slums of Tondo para magpabango, kunwari dahil Pasko. Pero ang totoo, mga palangga, hindi talaga niya inaddress ang smuggling business niya. Paano niya naman i-address yun? Magkakasabwat nga sila. Di ba? So kitang-kita ninyo na ginagamit, binubudol na naman kayo, mga kababayan, tungkol dito sa smuggling eklabush na ito. Gusto nyo ba balikan natin?
ang letter ni Lola Clarita. Remember? May FDA approve ba yan bago pinakain sa mga tao? Sabi niya kanina sa speech niya, parang na safe to eat daw, ganyan-ganyan. We don't know, baka ano na kayo, igurgurin kayo. But anyway, true ba? Sabi ni Vincent, sinuntok daw si Black Choco. Sino? Si Black Choco, sinuntok. Parang kailan yon? Wala pa na nakarating sa akin. Nawala yung message mo. Okay. Here we go. Mga kababayan, huwag kayong nagpapaniwala sa kasinungalingan ni Bangag Jr. Dahil ito po ang pinakaunang in-expose natin sa inyo. Balikan natin ang sulat ni Lola Claring. Lola Claring, here we go. Where is it? Okay, Lola Claring. Ito. Sulat ni Lola Claring. Gusto niya bang balikan natin? Okay, balikan natin. Imagine niyo kung gusto talagang solbin ni Marcos Jr. ang smuggling, bakit inappoint pa niya si Michael Ma na pinangalanang smuggler dyan sa Kongreso? Pero bago natin durugin si Michael Ma, balikan natin si Clarita Carlos, dating NSC advisor. Now, ito. Ang sabi ni Clarita, Hi FL. Okay, referring to Liza Tanas. Begging your indulgence for seeking your counsel. Ito, di ba? Ito isa sa mga expose ko sa inyo. Miss Cha Legamon just informed me that the President wishes to see me tomorrow at the Troopers Cafe at 10 a.m. This morning, I was informed by a friend that former DILG Anyo is slated to replace me as NSA. When my source asked what my offense was, the answer was wala. Diba? Tinanggal si Clarita Carlos, in-expose natin to. One item which mentioned is that in one cabinet meeting, I facetiously mentioned that some secret documents, in fact, come from broadsheets, and it was noted that the intel community was offended. Okay, I remark, ibig mo sabihin dahil sa isang statement which was said in jest, aalisin ako bigla sa NSA? Yan ang sabi ni Clarita Carlos sa kanyang sulat kay Liza Tanas. The President appointed me, I believe, because he knows I am absolutely not corrupt. And he also knows that my area of expertise in foreign, defense, and security policies will fit best the requirements of being NSA. Yan ang sulat ni Clarita. Ngayon, ang sabi ni Clarita, hindi daw siya corrupt, pero later on, after ng itong message na ito, naging corrupt siya habang sinusulat niya ang sulat kasi tinanggap niya yung generous allowance ni Liza Tanas. Sabi ni Clarita, in number 5, I have built my reputation for 56 years through sheer hard work. I certainly do not desire to be replaced as NSA with my reputation in tatters. Ngayon, mga palangga, ano ang reputasyon na meron si Clarita? Kasi we talk about smuggling, hindi natin maiwawala si Clarita Carlos dito. Sabi niya, I recognize I serve at the pleasure of the President, but I also know that in liberal democratic system that we work, there should be room for me to ask, why am I being replaced? Okay, message siya kay Liza Tanas. Hindi niya sinagot. Some intel friends hinted me that the US sees me as an obstacle because I am pro-China. I am a scholar and will remain so till I die, and my scholarship brooks no leaning nor partially to any party. All right. Sabi pa niya, if some quarters are accusing me of being slow in implementing one of the 7
task force assigned to me, they are dead wrong. There was no more turnover of the NTF-LCAC to me as vice chair. I had to travel so many insurgent areas and meet all the politicians. Okay, wag na nga lang itong basahin na to. Hanapin natin itong generous allowance. Alright. Sabi niya dito, okay, sabi niya, ito sabi niya, number 9 na. Today, I just finished a three-day presentation of reports. Ito, from all joint regional task force of the LCAC. Here, that was plain was that the transition of new leadership never affected the momentum of all the projects being undertaken and which were monitored from my end as vice chair. Unfortunately, I made an error in judgment in not broadcasting what I had been doing in LCAC, so some quarters read that as incompetence. Far from it. Among the 7 task force, the biggest amount of my energy, time, and resources went to LCAC matters since day one. Sabi niya, now I am the cusp of launching full blast the roadmap of LCAC, which we had to craft. Now I am at the cusp of crafting a policy on WPS, which the previous administration didn't even have. O, di ba? Nag-epal-epal pa. O. Now, sabi niya dito, I am at the cusp of launching full blast the roadmap of LCAC, which we had to craft. Ay, hindi pa ulit-ulit to. Alright, sabi number 12 pala. I have no singular wish in the sunset of my years, except to help build better Philippines. I hope the president will allow me to do so in the NSA. Asan na yun? Thank you. Sabi pa nga niya dito. Okay, ito. Dali. Okay. Ito. Alright. Sabi niya nang dito ay, thank you for the generous allowance you gave me yesterday. Okay? So ito yung sulat ni Clarissa na, bakit ito kulang? Na sinabi niya dito, ito, nawala. Ito sabi niya, number 13, my report is confidential and I need to be honest. Sabi niya, and it did not leak to anyone, referring sa confidential investigation coming from Nika, nakasangkot si Michael Mas, si Marcos Jr., si Lisa Tanas, sila ang pamilya nila, sila Martin Araneta, dito sa smuggling, smuggling dealing nila. Sabi niya, and it did not leak to anyone, and it's up to you and President whether to do the right or not. The food security is one of my focuses, and we need to be transparent so we can have policies against hoarders, whoever they are. Sabi niya, thank you very much for reading my sentiments. Thank you also for the generous allowance you gave me. All right? Thank you for the generous allowance you gave me yesterday. Truly appreciate. Stay healthy. So coming from the letter of Clarita Carlos, bago siya pinaalis sa NSA dahil nag-report sa kanya ang Nika na ang sangkot sa smuggling ay sila Marcos Jr. Di ba? Ang gobyerno ni Bangag at si Lisa Tanas, binigyan pa siya ng generous allowance. Sinabi pa niya na nasa, ito sabi pa niya, ulitin natin, my report is confidential and I need to be honest and it did not leak to anyone. Hindi daw nag-leak pero nag-leak sa akin. And it is up to you, referring to Lisa Tanas and President Bangag, whether to do the right thing or not. Whether to do the right thing or not. Anong ibig sabihin yan? Maliwanag pa yan sa sikat ng araw, mga hitad, na noon pa lang, ulit-ulitin natin, na alam na ni Clarita Carlos, alam na ng national security, okay, na ang smuggler
ay pamilyang Marcos dahil dun sa sulat niya na hindi kailanman